Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa muling pagbisita at pakikinig dito sa ating munting komunidad. Ang kwentong maririnig nyo ngayon na galing kay Daniel ay may kakaibang bigat. Pakinggan natin. Taong 2017 nang mangyari ang karanasang hanggang ngayon, habang isinusulat ko ang mga salitang to, ay hindi ko pa rin lubos maintindihan. May mga gabi na nagigising ako na tinatanong ang aking sarili, totoo ba talaga ang lahat ng yon? O baka naman doon sa gabing yon, sa ilalim ng madilim na kakahuyan, may isang bahagi ng utak ko ang tuluyang nasira at hindi na muling naayos. Tawagin niyo na lang po akong Daniel, 30 taong gulang na ako ng mga panahong iyon. Bagong lipat ako sa isang maliit, tahimik at medyo liblib na bayan sa hilagang bahagi ng Luzon dahil sa aking trabaho bilang isang field engineer para sa isang kumpanya ng telekomunikasyon. Lumaki ako sa Maynila. Sanay ako sa ingay, polusyon, sa siksikan ng mga tao at higit sa lahat, sanay ako sa lohika. Para sa akin ang lahat ng bagay ay may paliwanag. Ang mga multo, mga kwento ng kababalaghan na madalas nating mapakinggan sa mga matatanda ay produkto lamang ng takot ng tao. Isang reaksyon ng utak kapag ito ay nakaramdam ng matinding trauma. Pagod o kaya naman ay mga kwentong paulit-ulit na ipinasa mula sa isang henerasyon hanggang sa paniwalaan na ng lahat bilang katotohanan. Ngunit ang buhay ay may kakaibang paraan ng pagpapatunay na ang lahat ng pinanghahawakan mong prinsipyo ay walang kwenta kapag naharap ka na sa totoong dilim. Noong unang ilang buwan ko sa probinsya, nanibago ako sa katahimikan. Napakabigat ng katahimikan doon kapag sumasapit ang 6:00 ng hapon. Sa Maynila, walang tulog ang lungsod. May busina ng jeep, may sigaw ng mga kapitbahay, may liwanag ng mga billboard. Pero doon sa bayang nilipatan ko, pagkatapos ng orasyon, ang buong paligid ay tila nilalamon ng isang malalim na kawalan. Kuliglig lang at ang mahabang ugong ng hangin na humahampas sa mga puno ng niyog ang maririnig mo. Para mawala ang stress ko sa trabaho, nakasanayan kong maglakad-lakad tuwing walang pasok. Isa itong paraan para makapag-isip ako, para takasan ang mabigat na pressure ng aking deadlines. Ang paborito kong oras ay ang dapit hapon. Yung oras kung kailan ang langit ay kulay kahel na may halong lila bago tuluyang maging itim ang paligid. Ngunit habang tumatagal ang paninirahan ko roon, napapansin ko na ang madaling araw at dapit hapon sa probinsya ay may kakaibang pakiramdam. Minsan, kapag naglalakad ako sa gilid ng mga kalsada na walang ilaw, parang masyadong tahimik ang paligid. Isang uri ng katahimikan na hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi nagdudulot ng kaba. Pakiramdam mo, sa bawat hakbang mo, may kung anong nagmamasid sa iyo mula sa dilim na bahagi ng mga damuhan. Isang presensya na hindi mo nakikita, ngunit ramdam ng iyong balat. Isang Sabado ng hapon, bandang 4:00, naisipan kong baguhin ang aking ruta. Sa halip na maglakad ako sa kahabaan ng sementadong kalsada, napagdesisyonan kong pasukin ang isang masukal na bahagi ng kagubatan sa likod ng baryo kung saan ako umuupa ng maliit na apartment. May nakita akong maliit na trail doon. Isang makitid na daan ng putik na pinaliligiran ng matatayog na puno ng akasya, wild bamboo at makakapal na baging. Sabi ng mga tao roon, ang daanang iyon ay ginagamit ng mga mangangahoy at ng ilang matatandang nanghuhuli ng mga ligaw na hayop sa gubat. Bago ko pasukin ang daang iyon, may isang matandang lalaki na nakatira sa dulo ng kalsada ang nakakita sa akin. Tinanong niya ako kung saan ako pupunta.
At nang sabihin kong maglalakad-lakad lang ako sa trail, tumango siya ngunit may iniwang paalala. Huwag kang papagabi doon. Iyon. Sabi niya gamit ang malalim na tono ng kanilang dialekto. Mabilis dumilim sa ilalim ng mga puno. Kapag ang araw ay nagsimula ng magtago sa likod ng bundok, mahihirapan ng hanapin ang daan pabalik. Pinasalamatan ko siya at sinabing sandali lang naman ako. Hindi ako natakot dahil para sa akin, gubat lang naman iyon. Walang ligaw na hayop na mapanganib doon ayon sa kanila. At may dala naman akong cellphone kung sakaling kailanganin ko ng ilaw. Kaya pumasok ako. Walang kaalam-alam na ang bawat hakbang ko sa hapong yun ay patungo sa isang bitag na magbabago sa takbo ng aking buhay. Habang palalim ako ng palalim sa gubat, napansin ko ang unti-unting pagbabago ng paligid. Mahangin ang panahon noon at napakakulimlim. Yung tipong amoy ulan ang buong hangin kahit wala namang pumapatak mula sa langit. Ang hangin ay malamig, ngunit may kasamang kakaibang bigat. Pagkalipas ng humigit kumulang 20 minuto ng paglalakad, napahinto ako sa isang bahagi ng trail kung saan mas lalong kumapal ang kakahuyan. Doon ko napansin ang isang bagay na nagpatahimik sa aking isip. Pakaunti ng pakaunti ang tunog ng mga ibon. Kung kanina ay naririnig ko pa ang huni ng mga tagak at iba pang maliliit na ibon sa itaas, ngayon wala na. Tuluyan nang nanahimik ang paligid. Ang tanging tunog na lang na natitira ay ang kaluskos ng sarili kong sapatos sa putikan at ang mahabang sitsit ng hangin sa mga dahon ng akasya. Noong una, pilit ko itong binaliwala. Sabi ko sa sarili ko na baka natural lang ito dahil papalubog na ang araw at ang mga hayop ay nagsisipaghanda na para matulog. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa may dinala ang hangin sa direksyon ko. Isang amoy. Napakalakas. Matamis. Sobrang tamis. Hindi siya yung uri ng tamis na nagmumula sa mga namumulaklak na halaman o sa mga hinog na prutas sa gubat. Ito ay isang kakaibang tamis na nakakasulasok. Nakakahilo kapag matagal mo itong nalanghap. Para itong pinaghalong amoy ng isang napakatapang na mumurahing pabango at ng nabubulok na karne. Sa bawat paghinga ko, naramdaman ko ang amoy na iyon at tila kumakapit sa loob ng aking ilong. Gumagapang pababa sa aking lalamunan at nag-iiwan ng isang malapot at mapait na lasa. Napahinto ako sa gitna ng daan. Nagtindigan ang mga balahibo sa aking braso nang walang dahilan. Bigla kong naalala ang aking lolo. Noong bata pa ako sa Maynila, tuwing nagkukwento siya tungkol sa kanyang kabataan sa probinsya, may isa siyang babala na palaging inuulit. Daniel, kapag nagawi ka sa liblib na lugar o sa gubat at bigla kang nakalanghap ng amoy na sobrang tamis na parang bulok, huwag kang lilingon. Huwag kang mag-uusisa. Magatanda ka ng krus at maglakad ka pabalik sa iyong pinanggalingan. Dahil ang amoy na iyon ay hindi nagmumula sa mundong ito. Iyon ang amoy ng mga nilalang o espiritong nag-aabang sa dilim. Noong bata ako, natawa lang ako sa kwentong iyon ng lolo ko. Inisip kong tinatakot niya lang ako para hindi ako maglaro sa mga madidilim na eskinita. Pero doon, sa gitna ng kagubatan sa Hilagang Luzon, habang ang kulimlim na langit ay unti-unting nagpapadilim sa paligid, hindi na ako natawa. Isang malamig na kaba ang sumakop sa aking dibdib. Dapat noon pa lang ay nakinig na ako sa paalala ng lolo ko. Dapat ay tumalikod na ako at tumakbo pabalik sa baryo. Ngunit gaya ng sinabi ko,
likas akong mausisa. At ang pagiging engineer ko ang nagtulak sa akin na maghanap ng lohikal na sagot. Iniisip ko na baka may ligaw na baboy ramo o kaya ay aso na namatay sa paligid at nabubulok na ang katawan sa ilalim ng init ng araw. Inalughog ng aking tingin ang gilid ng trail. Ang amoy ay nagmumula sa kaliwang bahagi, kung saan may malalagong halaman at malalaking ugong ng isang dambuhalang puno ng balete na nakatayo ilang metro mula sa daan. Inahakbang ko ang aking mga paa at pumasok sa masukol na bahaging yon. Kinawi ko ang makakapal na dahon ng ligaw na gabi at ang mga bahaging na humaharang sa aking paningin. At sa bawat hakbang ko nga ay lalong tumitindi ang amoy. Halos mapaluha na nga ako sa tindi ng sangsang na dumating sa ilong ko. At doon, sa pagitan ng malalaking ugat ng puno na tila mga galamay na nakabaon sa lupa, nakita ko siya. Hanggang ngayon, kahit 7 taon na ang lumipas, sariwang-sariwa pa rin sa aking isipan ang bawat detalye ng itsura ng lalaking iyon. Hindi ko siya makalimutan kahit gustuhin ko. Isang lalaki. Nakahandusay siya sa pagitan ng 2 malalaking ugat. Noong unang sulyap ko pa lang, alam kong hindi lang siya basta patay. Matagal na siyang patay. Ang kanyang buong katawan ay namamagana ng husto, tila isang lobo na pinuno ng hangin at handa ng sumabog. Ang kanyang balat ay wala ng normal na kulay. Ito ay kombinasyon ng madidilim na berde, ube at maitim na asul dahil sa pagnanaknak ng karne. Ang kanyang mukha o ang natitira sa kanyang mukha ay halos hindi mo na makilala bilang tao. Ang kanyang mga mata ay tila natunaw na sa loob ng kanilang mga socket at may mga puting uod at malalaking langaw na nagbuburol at gumagapang sa loob ng kanyang nakabukang bibig. Ang kanyang tiyan ay sobrang laki na humihila sa kanyang maruming t-shirt pataas, na tila ba isang maliit na tusok lang ay puputok ito at magpapakawala ng mga likidong hindi mo nais makita. Sa gulat ko ay napaatras ako ng mabilis. Nabitawan ko ang ilang sangang hawak ko na pumalo sa aking mukha. Ngunit hindi ko iyon naramdaman. Ang tanging naramdaman ko ay ang matinding pag-akyat ng asido mula sa aking tiyan patungo sa aking lalamunan. Napahawak ako sa isang puno at agad na napaduwal. Walang lumabas kundi laway at asido. Ngunit ang sakit sa aking dibdib ay tila pumupunit sa aking mga laman loob. Nanginginig ang aking buong katawan ng mga sandaling yun. Ang aking mga kamay ay pawis na pawis rin habang pilit kong pinatitigil ang aking pagsusuka. Hindi ko nga po lubos maipaliwanag sa inyo kung gaano kabigat sa isip ang makakita ng isang totoong bangkay na ganoon ang kalagayan sa unang pagkakataon. Sa mga pelikula kasi, ang mga patay ay mukhang artificial. May makeup, may maayos na anggulo, pero sa totoong buhay, ang realidad ng kamatayan ay napakarumi, napakabigat. Ang amoy ay hindi lang basta amoy. Ito ay isang enerhiya na pumapasok sa iyong pagkatao at nagsasabing ang bagay na nasa harap mo ay dating nabubuhay. Ngunit ngayon ay isa na lamang nabubulok na basura ng kalikasan. Ito ay nakakabaliw. Nang medyo nahimasmasan na ako, pinilit kong tignan muli ang paligid ng bangkay para malaman kung ano ang nangyari. Doon ko napansin na may isang makapal na lubid ng nylon na nakapulupot pa sa isang mataas na sanga ng puno ng balete. Ang kabilang dulo ng lubid ay may mga buhol pa na nakasabit sa baging, ngunit napunit na ang bahagi nito. At doon ko napagtanto ang nangyari. Ang lalaking ito ay nagbigti. At dahil sa tagal ng panahon na walang nakakakita sa kanya,
Ang kanyang leeg ay tuluyan ng nabubulok hanggang sa hindi na kayang suportahan ng karne ang bigat ng kanyang katawan. Bumagsak siya sa lupa, doon sa pagitan ng mga ugat, habang patuloy na kinakain ng mga insekto. Nanginginig kong kinuha ang aking cellphone mula sa aking bulsa. Ang screen ay nagpapakita ng mahinang signal, 1 bar na lang. Mabilis kong dinayal ang lokal na numero ng pulisya na nakasave sa aking emergency list para sa trabaho. Makalipas ang 3 mahabang ring, may sumagot. Isang lalaki. Halatang isang duty officer. Pulisya po, ano ang emergency? Halos hindi ako makapagsalita. Ang aking boses ay nanginginig. Para bang bata na takot na takot. May nakita akong tao. Patay. Dito sa gubat sa likod ng baryo. Nagbigtipo yata. Naramdaman ko ang pagbabago ng tono ng pulis sa kabilang linya. Seryoso na ito ngayon. Nagsimula siyang magtanong kung nasaan ako, kung ano ang eksaktong lokasyon. Pinilit kong ipinaliwanag kung anong trail ang aking dinaanan, ang puno ng balete at ang distansya ko mula sa dulo ng kalsada. Ang pulis ay paulit-ulit na nagsasabing huminga ako ng malalim at kumalma. Sige sir. Sabi niya matapos kong maibigay ang mga detalye. Huwag ninyong gagalawin ng bangkay o anumang bagay sa paligid. Baka may foul play yan. Hintayin niyo kami riyan. Magpapadala kami ng mga tauhan at suko. Teka lang po, officer. Pigil ko sa kanya habang nakatingin sa paligid na mabilis nilalamon ng anino. Gaano katagal bago kayo makarating dito? Gumagabi na po. Medyo malayo po kasi kayo sa station sir. At nasa loob kayo ng gubat. Baka matagalan ng konti. Basta huwag kayong aalis dyan para maituro ninyo sa amin ang eksaktong pwesto. Huwag kayong mag-alala. Paparating na kami. Noong mga sandaling yon, ang utak ko na sanay sa Maynila ay nag-isip na ng kahulugan ng matatagalan. Matatagalan ay mga 30 o 40 minuto lang. Iniisip ko na kaya ko namang maghintay ng ganoon katagal. Ngunit habang lumilipas ang mga minuto, unti-unting dinadala sa akin ng kagubatan ang totoong kahulugan ng paghihintay sa dilim. Bandang 6:00 ng gabi, ang kaunting liwanag na nagmumula sa langit ay tuluyan ng napawi. Kung nakaranas na kayo ng gabi sa loob ng isang totoong gubat, alam nyo na ang dilim doon ay iba. Hindi ito katulad ng dilim sa kwarto mo kung saan kapag nag-adjust ang mga mata mo ay makikita mo pa ang outline ng mga gamit. Ang dilim sa gubat ay parang isang pisikal na bagay. Isang malapot, mabigat at itim na pader na nakatitig sa iyo mula sa lahat ng anggulo. Ang manipis na trail na dinaanan ko kanina ay tuluyan nang nawala sa aking paningin. Tinignan ko ang aking cellphone. Ang signal na kanina ay may 1 bar. Ngayon ay may pulang X na sa itaas. Wala nang signal. 0. Naupo ako sa isang malaking bato na may layong 5 metro mula sa puno ng balete kung saan nandoon ang bangkay. Itinurn off ko muna ang flashlight ng aking cellphone para makatipid sa baterya. Dahil nasa 60% na lang ito at hindi ko alam kung gaano pa katagal ang aking hihintayin. Sa sandaling patayin ko ang ilaw, doon ako mas lalong binalot ng takot. Kapag nawalan ka ng paningin, ang pandinig mo ay nagiging isang sumpa. Ang tunog ng hangin na humahampas sa mga sanga ng balete ay tila hindi na tunog ng kalikasan. Para na itong mga mahahabang bulong ng mga taong nag-uusap sa malayo. Ang mga insekto, ang mga kuliglig, at ang ilang panggabing ibon ay nagsisimulang mag-ingay ng sabay-sabay. Sa bawat matalas na huni,
Sa bawat kaluskos ng mga dahon sa aking likuran, ang puso ko ay tumitibok ng napakabilis. Tila isang tambol na gustong pumutok sa loob ng aking dibdib. Pinilit kong huwag tumingin sa direksyon kung nasaan ang bangkay. Alam kong hindi ko siya makikita sa dilim. Ngunit kahit anong gawin kong iwas, may isang bahagi ng aking utak ang sumisigaw na may nakatitig sa akin mula sa pwestong iyon. Alam kong imposible. Ang lalaking iyon ay patay na. Ang kanyang mga mata ay wala na. Paano siya makakatitig? Ngunit ang lohika ay walang kapangyarihan laban sa instinct ng tao. May kakaibang pakiramdam sa aking dibdib. Isang mabigat, malalim at claustrophobic na pakiramdam na nagsasabing ang espasyong kinaroroonan ko ngayon ay hindi na bakante. May isa pang kamalayan na naroon. Nakaupo sa dilim, naghihintay ng tamang sandali. Humigit kumulang 1 oras na ang lumipas. Walang senyales ng mga pulis. Walang tunog ng mga sirena o sigaw ng mga tao sa malayo na naghahanap sa akin. Ang tanging kasama ko lang ay ang katahimikan, ang dilim at ang matamis na amoy ng pagkabulok na tila mas lalong tumapang habang lumalamig ang gabi. At doon, sa gitna ng kawalan, nagsimula kong marinig ang pagbabago. Sa simula, akala ko ay imahinasyon ko lang. Baka epekto ng matinding takot at pagod ng aking isip. Baka ang ilaw ng buwan na paminsan-minsan ay sumisilip sa pagitan ng mga ulap ay lumilikha ng mga maling anino sa aking paningin. Ngunit nang buksan kong muli ang flashlight ng aking cellphone at ituro ito sa direksyon ng mga ugat ng balete, nakita ko ang isang bagay na nagpatigil sa daloy ng dugo sa aking mga ugat. Ang dibdib ng bangkay parang gumagalaw. Napakurap ako ng maraming beses. Iniyugyug ko ang aking ulo. Iniisip na baka ang mga uod o ang pagnanaknak lang ng katawan ang lumilikha ng ilusyon ng paggalaw. Ngunit habang nakatitig ako gamit ang manipis na liwanag ng LED flashlight, nakita ko ang dahan-dahan, mabigat at halos hindi mapansin na pagtaas at pagbaba ng kanyang tiyan. Parang isang tao na natutulog ng malalim. Hindi pwede. Bulong ko sa aking sarili. Ang aking boses ay isang mahinang hangin. Patay na siya. Matagal na siyang patay. Epekto lang ito ng gas sa loob ng katawan niya. Sabi ng mga artikulo, ang mga bangkay ay nagpapakawala ng gas kaya nagkakaroon ng muscle spasms. Pilit kong ipinasok ang aking kaalaman sa siyensya para iligtas ang aking sarili mula sa pagkabaliw. Tumayo ko ng dahan-dahan mula sa batong kinauupuan ko. Ang aking mga tuhod ay nanginginig na parang jelly ang mga ito. Nagpasya akong umatras pa ng ilang hakbang, palayo mula sa puno ng balete. Ngunit sa sandaling ihakbang ko ang aking kanang paa, ang buong kagubatan ay tila biglang naging bingi. Ang tunog ng mga insekto ay nawala sa isang kurap. At sa katahimikang yun, narinig ko ito. Mula sa direksyon ng bangkay, isang mahina, malat at basang tunog ng paghinga. Isang mahabang buntong hininga na parang taong bagong gising mula sa isang napakahabang bangungot. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Pakiramdam ko ay may isang balde ng yelo na ibinuhos sa aking likod. Ang lahat ng kwentong narinig ko noong bata pa ako sa probinsya ng aking ina tungkol sa mga mubto o mga patay na ayaw tanggapin ang kanilang kamatayan.
mga kaluluwang nakakapit pa rin sa kanilang nabubulok na laman dahil sa matinding galit o lungkot, ay biglang pumasok sa aking isip. Gusto kong sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas sa aking lalamunan. Parang may isang malamig na kamay na nakasakal sa aking leeg. Pinipigilan ang hangin na lumabas. Nang biglang, isang tunog ng nabaling sanga ang narinig ko mula sa aking likuran. Mabilis akong lumingon at iniharap ang ilaw ng cellphone sa madilim na bahagi ng trail. Wala. Puro puno lang ng akasya at makakapal na baging. Tahimik pa rin ang paligid. Ngunit ang pakiramdam ng pagiging tinitignan ay mas lalong tumindi. Alam niyo ba yung pakiramdam na kapag may nakatayo sa likod niyo ng napakalapit, kahit hindi niyo siya nakikita, nararamdaman ng likod niyo ang init o ang bigat ng kanyang presensya? Ganoon na ganoon ang pakiramdam ko ng mga sandaling yun. Pakiramdam ko may isang mukha na nakadikit sa likod ng aking ulo. Nakatitig sa akin gamit ang mga matang walang laman. Sa takot ko ay nagpasya na akong umalis. Bahala na akong maligaw ako sa gubat. Bahala na akong mahulog ako sa bangin. Hindi ko na kaya. Ang utak ko ay sumuko na sa lohika. Ang tanging utos na lang ng aking katawan ay ang makalayas mula sa lugar na iyon. Ngunit sa unang hakbang ko pagbalik sa trail, ang ilaw ng aking cellphone ay biglang namatay. Nag-flicker ito ng 2 beses bago tuluyang maging itim ang screen. Napamura ako ng ilang beses. Please naman! Pagmamakaawa ko sa aking telepono habang paulit-ulit na pinipindot ang power button. Ang aking mga kamay ay nanginginig ng ganoon na lamang na halos mabitawan ko na ang cellphone ko sa putikan. Makalipas ang ilang segundo na purong kadiliman at takot, muling bumukas ang flashlight. At sa pagtama ng liwanag sa lupa sa harap ng aking mga paa, napahinto ako. May mga bakas ng putik sa harapan ko. 2 malalaking hugis ng paa. Sariwa, basang-basa pa, na tila ba may isang taong kakalabas lang mula sa putikan at tumayo sa mismong pwesto kung nasaan ako nakatayo ngayon. Ang bakas na iyon ay hindi naroon kanina bago namatay ang ilaw. At ang mas nakakakilabot, ang direksyon ng mga bakas ng paa ay nagmula sa puno ng balete. Dahan-dahan kong inihilig ang ilaw ng aking cellphone pabalik sa pwesto ng bangkay. Nandoon pa rin naman ang katawan sa pagitan ng mga ugat. Hindi siya tumayo. Ngunit siguradong hindi ganoon ang posisyon ng kanyang ulo kanina. Noong una ko siyang makita, ang kanyang mukha ay nakatingala, nakaharap sa langit. Pero ngayon, ang kanyang leeg ay nakapilipit na sa isang hindi natural na anggulo. Ang kanyang mukha, ang kanyang namamagang pisngi at ang nakabukang bibig na puno ng mga insekto ay nakaharap na sa akin. Nakatitig siya ng diretso sa aking kinaroroonan. Nanigas ang aking mga kalamnan sa nakita kong yon. Hindi ako makahinga. Pakiramdam ko kapag gumawa ko ng kahit isang maliit na tunog, ang natitirang karne sa kanyang katawan ay tuluyang babangon para hawakan ako. Hanggang sa isang boses ang narinig ko. Hindi ito nanggaling sa paligid. Ito ay isang tunog na parang diretsong ipinasok sa loob ng aking utak. Isang malamig, basang bulong na may tunog ng natutuyong laway at uod. Bakit mo ako ginulo? Napasinghap ako ng hangin at napaatras hanggang sa tumama ang aking likod sa isang puno. Bakit mo ako ginulo? Paulit-ulit ang boses. Hindi ito sumisigaw.
Ngunit ang bawat bigkas ng mga salita ay tila isang kutsilyo na pumuputol sa aking katinuan. Ang boses ay puno ng isang malalim, madilim at walang katapusang lungkot at galit. Dapat pinabayaan mo na lang ako. Doon ay tuluyan ng pumatak ang aking mga luha. Ang takot ko ay umabot na sa rurok ng hindi ko na kayang kontrolin ang aking sarili. Sumigaw ako ng napakalakas. Isang walang kwentang sigaw ng isang taong nawawalan na ng isip. At kumaripas ako ng takbo palabas ng gubat nang hindi na lumilingon pa sa aking likuran. Wala na akong pakialam kung anong sanga ang pumapalo sa aking mukha. Wala akong pakialam kung mapunit ang aking mga damit o kung madulas ako sa putikan. Ang tanging nasa isip ko lang ng mga sandaling yun ay makalabas sa impyernong iyon. Tumatakbo ako ng walang direksyon. Umaasa lang na ang trail na aking dinaanan kanina ay tama pa ring tinatahak ng aking mga paa. Ngunit habang tumatakbo ako, narinig ko sila. Sa likod ko, humigit kumulang 3 o 4 na metro lang ang layo. Mga yabag ng paa. Ngunit hindi ito normal na yabag. Ito ay tunog ng isang mabigat, malapot at basang bagay na humahampas sa lupa. Kasabay ng tunog ng paglalakad ng isang lubid sa ibabaw ng mga tuyong dahon. Ang bagay na humahabol sa akin ay hindi tumatakbo. Ngunit kahit gaano ko kabilis ihakbang ang aking mga paa, ang distansya ng tunog ay hindi lumalayo. Palagi itong nasa likod ko, sapat na malapit para maamoy ko muli ang matamis na amoy ng pagkabulok na tila sumasabay sa aking pagtakbo. Kasabay ng mga yabag, nakarinig din ako ng mga panaka-anakang huni ng isang ibon sa itaas ng kakahuyan. Isang tunog ng ibon na alam ng bawat Pilipino na lumaki sa takot. Ang tunog ng tiktik o ng wakwak. Ngunit ang huni na ito ay hindi malayo. Ito ay nasa mismong itaas ng aking ulo. Sumasabay sa aking pagtakbo na tila ba pinagtatawanan ako ng gubat dahil sa aking kawalan ng pag-asa. Panay ang aking pagmumura sa aking isipan. Nagdarasal ako ng mga dasal na matagal ko nang nakalimutan mula noong bata pa ako sa Catholic school. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Napamura pa ako at sabi ko tulungan mo ako. Huwag mo akong pabayaan dito. Ang mga salita ay nabuhol-buhol sa aking bibig kasabay ng aking laway at luha. Matapos ang tila walang katapusang pagtakbo, nang ang aking mga baga ay tila puputok na sa tindi ng pagod at kakulangan sa hangin, may natanaw akong liwanag sa di kalayuan. Isang puti na ilaw na liwanag na gumagalaw. May narinig akong mga boses ng mga lalaki na sumisigaw. "Sir Daniel, nasaan ka?" Halos matumba ako nang lumabas ako mula sa masukal na bahagi ng kakahuyan patungo sa isang mas malawak na clearing. Doon ko nakita ang 4 na lalaki. 3 pulis na may hawak na malalaking flashlight at ang matandang lalaki na nakakita sa akin kanina sa dulo ng kalsada. Agad nila akong sinalubong nang makita nila akong lumabas na duguan. Puno ng putik ang mukha at umiiyak na parang bata. Bumagsak ako sa lupa sa harap ng isang pulis habang ang aking dibdib ay umaakyat baba sa matinding paghingal. "Sir, ayos ka lang? Anong nangyari sa iyo? Bakit ka nagsisisigaw?" Tanong nung isang pulis habang hinahawakan ang aking balikat. Tumingin ako sa likod ko, sa madilim na bukana ng gubat na aking pinanggalingan. Wala na ang tunog ng mga yabag. Wala na rin ang tunog ng ibon.
Ang matamis na amoy ay dahan-dahan nang napawi ng sariwang hangin sa labas. Hindi ko sinabi sa kanila ang aking narinig. Hindi ko sinabi na may boses na bumulong sa aking utak o may humabol sa aking bangkay sa dilim. Paano ko naman sasabihin iyon? Ako na isang engineer, ako na bagong dayo sa kanilang bayan. Kung sasabihin ko iyon, iisipin nilang nababaliw na ako. O kaya naman ay naengkanto ako. Kaya pinili kong magsinungaling. Naligaw po ako. Sabi ko habang pinatitigil ang panginginig ng aking boses. Namatay ang ilaw ng cellphone ko. Natakot ako sa dilim. Tumango ang mga pulis. Ngunit ang matandang lalaki na kasama nila ay tumingin sa akin ng may malalim na ekspresyon. Isang tingin na tila ba alam niya ang totoong nangyari sa loob ng gubat. Ngunit pinilit niyang manahimik. Bumalik kami sa loob ng gubat para kunin ang bangkay. Sa pagkakataong ito, kasama ko na ang mga pulis na may malalaking ilaw at may hawak na mga baril. Kaya medyo gumaan ang aking pakiramdam. Naglakad kami pabalik sa trail hanggang sa makarating kami sa puno ng balete. Nang ituro ko ang pwesto, doon ko naramdaman muli ang pagbagsak ng aking puso. Ang bangkay ay naroon pa rin naman sa pagitan ng mga ugat. Ngunit ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay nakaharap ng diretso sa direksyon kung saan ako nakatayo kanina bago ako tumakbo. Ang kanyang leeg ay nakapilipit pa rin sa hindi natural na anggulo. Sinubukan kong sabihin sa aking sarili na baka namalikmata lang ako kanina. Baka dahil sa pagkabulok at sa bigat ng ulo kaya ito gumalaw ng kusa nang magbago ang posisyon ng katawan nang bumagsak ito mula sa lubid. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam ko ang katotohanan. Narinig ko ang boses. Habang iniimbestigahan ng mga pulis ang lugar at kinukunan ng larawan ang bangkay, may isang matandang pulis. May mga uban na ang buhok at may malalim na mga guhit sa mukha ang lumapit sa akin at nag-abot ng isang bote ng tubig. Unang beses mo bang makakita ng patay na ganyan ang kalagayan, sir? Tanong niya sa isang malumanay na boses. Tumango ako habang iniinom ang tubig na lasang bakal dahil sa aking kaba. Opo, hindi po maganda ang itsura. Saglit siyang natahimik. Tumingin sa bangkay na kasalukuyang inilalagay ng mga tauhan sa loob ng isang black body bag bago muling bumaling sa akin. Dito sa probinsya, sir. Bulong niya. Sapat lang para kaming dalawa ang makarinig. May paniniwala kami. Kapag ang isang tao ay namatay sa sarili niyang kamay, may dalang matinding lungkot at galit sa mundo. Ang kanyang kaluluwa ay hindi agad umaalis. At kapag ang katawan niya ay matagal na iniwan sa gubat na walang nakakakita, parang nagiging gutom ang espiritu niya. At kapag ikaw ang unang taong nakadiskubre sa kanya, minsan kumakapit sila sa iyo. Dahil ikaw ang sumira ng kanilang katahimikan. Tinitigan ko siya. Hindi ko alam kung nagbibiro ba siya para takutin ako o kung seryoso siya. Ngunit hindi na siya nagsalita pa. Tumalikod siya para tulungan ang kanyang mga kasamahan na bitbitin ang body bag palabas ng kakahuyan. Kinabukasan, nalaman ko mula sa mga balita sa radyo sa baryo na ang lalaking iyon ay isang residente rin sa katabing bayan. 3 linggo na siyang hinahanap ng kanyang pamilya. Ayon sa ulat ng mga doktor at ng pulisya, may matinding depresyon ang lalaki. Matapos siyang iwan ng kanyang asawa para sa ibang lalaki. At kasunod nito ay ang pagkakatanggal niya sa kanyang trabaho bilang isang guro. Dapat doon na lang natapos ang lahat. Nahanap na ang katawan, naibalik na sa pamilya, at nailibing na ng maayos. Ngunit ang buhay ay hindi isang pelikula na kapag lumabas ang credits
ay tapos na ang kwento. Para sa akin, doon pa lang nagsimula ang totoong impyerno. Noong unang gabi matapos ang insidente sa gubat, hindi ako nakatulog ng maayos. Tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, ang itsura ng namamagang mukha ng lalaking yon ay agad na lumilitaw sa aking paningin. Tila ba nakatatak ito sa likod ng aking mga talukap. Nang makatulog ako ng bahagya dahil sa matinding pagod, nanaginip ako. Nasa gubat muli ako, parehong trail, parehong makulimlim na langit na amoy ulan. At naroon muli ang matamis, nakakasulasok na amoy ng pagkabulok. Sa aking panaginip, naglalakad daw ako patungo sa puno ng balete. At habang papalapit ako, may naririnig akong isang tunog mula sa itaas ng aking ulo. Ang tunog ng isang lubid ng nylon na humahampas sa balat ng kahoy dahil sa bigat ng isang bagay na nakasabit. Dahan-dahan akong napatingala sa aking panaginip at doon ko siya nakita. Nakasabit siya sa lubid. Ang nylon ay nakabaon sa kanyang leeg at ang kanyang buong katawan ay dahan-dahang umiikot sa hangin. Sa bawat pag-ikot niya, ang kanyang mga matang natunaw at ang bibig na puno ng uod ay humaharap sa akin. At sa aking panaginip, ngumiti siya. Ang kanyang nakabukang bibig ay gumalaw. Pinalawak ang hiwa ng kanyang mga pisngi hanggang lumabas ang mga itim na likido mula sa kanyang gilagid. At doon ay nagising akong pawis na pawis, hingal na hingal at sumisigaw. At ang aking t-shirt nga na suot ay basang-basa na parang galing ako sa ulan. Tinignan ko ang aking relo sa tabi ng kama. 3:00 na ng madaling araw. Ang oras ng mga patay ayon sa mga matatanda. Iniisip ko na normal lang iyon. Sabi ng isang kaibigan ko na nurse sa Maynila nang tawagan ko siya kinabukasan. Normal lang daw na makaranas ako ng post-traumatic stress disorder or PTSD. O matinding bangungot matapos makakita ng ganoong karumal-dumal na eksena. Sabi niya, bigyan ko lang daw ng oras ang aking sarili. Uminom ng gatas bago matulog at unti-unti ring makakalimutan ng utak ko ang imaheng iyon. Ngunit hindi niya naiintindihan. Ang bagay na naranasan ko ay hindi lang basta alaala. Dahil sa mga sumunod na gabi, ang panaginip ay nagsimulang lumabas mula sa aking isip patungo sa realidad ng aking kwarto. Pagkalipas ng 1 linggo, ang panaginip ay naging mas malala. Sa bawat panaginip ko sa kanya, ang kanyang mukha ay mas nagiging malinaw. Hindi na siya mukhang bulok na bangkay. Unti-unti siyang nagkakaroon ng anyo ng isang totoong tao. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling 2 madilim na lungga na walang katapusan. At sa bawat panaginip, ang kanyang boses ay mas lalong nagiging malakas sa loob ng aking utak. "Kasalanan mo to," sabi niya sa akin habang nakatayo siya sa paanan ng aking kama sa aking panaginip. "Dapat hindi mo ako nakita. Dapat binabayaan mo akong mabulok doon. Ngayon, hindi ka na rin magkakaroon ng matahimik na buhay." At ang pinakamasama ay ang mga bagay na nangyayari kapag gising ako. May mga hapon na pag-uwi ko galing sa trabaho, pagbukas ko ng pinto ng aking apartment, ang buong sala ay sasalubungin ako ng isang napakatapang at matamis na amoy ng pagkabulok. Isang amoy na ganoon na lamang katapang na kailangan kong buksan ang lahat ng bintana at mag-spray ng air freshener. Ngunit kahit anong gawin ko, ang amoy ay tila nang gagaling sa loob mismo ng dingding. Minsan naman, paggising ko sa umaga, nakakakita ako ng mga bakas ng putik sa sahig ng aking kwarto.
Mga bakas ng paa na nagmumula sa aking bintana patungo sa paanan ng aking kama. At ang mas nakakakilabot, sa mga araw na iyon, hindi naman umuulan sa labas. Tuyo ang lupa sa labas ng aking apartment, pero ang putik sa loob ng aking kwarto ay basa at malapot, katulad ng putik sa gubat. Nagsimula ko na ring marinig ang langit-ngit ng lubid. Kahit tanghaling tapat, kahit nasa gitna ako ng isang seryosong meeting sa aking opisina kasama ang aking mga katrabaho, biglang may papasok na tunog sa aking kanang tenga. Ang tunog ng nylon na humahampas sa kahoy. Napalingon ako sa aking paligid. Ngunit ang aking mga kasamahan ay patuloy lang sa pagsasalita. Walang naririnig na anuman. Unti-unti, ang aking katinuan ay nagsimulang mabasag. Ang pinakamasamang gabi ay nangyari 2 buwan matapos ang insidente sa kagubatan. Eksaktong 2:00 ng madaling araw noon, nagising ako ng walang dahilan. Ang aking mga mata ay tila biglang namulat. Ngunit sa sandaling subukan kong iatras ang aking kamay o iatras ang aking ulo, nalaman kong hindi ako makagalaw. Kahit isang daliri sa aking kamay ay hindi ko maipaspas. Ang aking buong katawan ay tila naging isang piraso ng semento na nakapako sa ibabaw ng matres. Sleep paralysis. Iyon ang tawag ng medisina rito. Isang kondisyon kung saan ang utak mo ay gising na, ngunit ang iyong kalamnan ay nasa ilalim pa rin ng REM sleep. Pinilit kong pakalmahin ang aking sarili. Wala ito. Normal ito dahil sa stress. Mawawala rin ito matapos ang ilang minuto. Ngunit kasabay ng aking pag-iisip, dinala ng hangin sa loob ng aking kwarto ang amoy. Ang matamis na amoy na naamoy ko sa gubat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito basta amoy na nanggagaling sa dingding. Ito ay napakabangis, napakalapit, na tila ba ang bagay na pinagmumulan nito ay nasa loob mismo ng aking kulambo. Dahan-dahan, gamit ang tanging parte ng aking katawan na aking nagagalaw, ang aking mga itim ng mata, tumingin ako sa paanan ng aking kama. May tao doon. Nakatayo siya sa dilim. Ang kanyang anyo ay isang mahabang anino na mas madilim pa sa dilim ng aking kwarto. Hindi ko makita ang detalye ng kanyang mukha dahil nakatalikod ang liwanag mula sa poste ng ilaw sa labas. Ngunit alam ko, alam ng bawat selula ng aking katawan kung sino siya. Siya ang lalaking mula sa puno ng balete. Habang nakatitig ako sa kanya sa matinding takot, ang anino ay nagsimulang kumilos. Hindi siya naglakad. Dahan-dahan itong yumuko. Inihilig ang kanyang katawan pataas sa ibabaw ng aking kama hanggang sa ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa aking mukha. Doon ko nakita ang kanyang itsura ng malinaw sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana. Ang kanyang mukha ay hindi na bulok, ngunit ito ay kulay puti na parang papel. Isang mukha ng isang taong walang dugo. Ang kanyang mga labi ay tuyo at may mga bitak. At ang kanyang mga mata ay 2 malalaking butas na puno ng purong kadiliman. Amoy na amoy ko ang kanyang hininga habang nakadikit siya sa akin. Ang amoy ng natutuyong dugo, uod at ang matamis na bulok na karne. Ramdam ko ang lamig na nanggagaling sa kanyang balat. Isang lamig na hindi nanggagaling sa aircon, kundi isang lamig na tila sumisip-sip sa natitirang init ng aking sariling buhay. Matapos nun ay bumulong ito. Ang kanyang mga labi ay hindi gumagalaw.
Ngunit ang boses ay narinig ko sa loob ng aking utak. Mas malinaw pa kaysa sa kahit anong boses na aking narinig. Sumama ka na sa akin. Noong marinig ko ang mga salitang iyon, isang kakaibang pakiramdam ang sumakop sa aking isip. Hindi ito simpleng takot na nagtutulak sa iyo na tumakbo o lumaban. Ito ay isang uri ng takot na nagpapasuko sa iyo. Isang madilim at mabigat na enerhiya na tila humihila sa aking kamalayan pababa sa isang malalim na balon ng kawalan ng pag-asa. Sa mga sandaling iyon, habang nakatitig ako sa kanyang matang walang laman, naramdaman ko ang isang matinding lungkot. Ang lungkot ng lalaking ito noong gabing isabit niya ang lubid sa kanyang leeg. Naramdaman ko ang kanyang kawalan ng halaga, ang kanyang galit sa mundo, ang kanyang paniniwala na mas mabuti pang mawala na lang siya. At ang pinaka nakakatakot ay ang katotohanan na ang aking sariling utak ay nagsimulang sumang-ayon sa kanya. O nga no, sabi ng isang bahagi ng aking isip, bakit pa ba ako nagpapakahirap magtrabaho? Bakit pa ba ako lumalaban araw-araw? Mas madali sigurong sumuko na lang. Mas matipid. Mas matahimik. Doon ko naramdaman ang totoong kapangyarihan ng multong ito. Ang kanyang pagpapakita ay hindi para takutin ako, kundi para dahan-dahang sirain ang aking kagustuhang mabuhay. Para itulak ako sa parehong bitag kung saan siya nahulog ilang buwan na ang nakakalipas. Nang sa wakas ay makagalaw ako matapos ang tila isang taon ng pagkakapako, napabalikwas ako ng bangon at sumigaw. Nawala ang anino sa aking paanan sa isang kurap. Ang amoy ay biglang naglaho na parang bula. Ngunit ang mga salita niya at ang pagbabago sa aking sariling pag-iisip ay nanatili. Sumunod na ang mga linggo. Pumayat ako ng husto. Nawalan ako ng ganang kumain. Sa trabaho, palagi akong lutang. Nakatitig lang sa screen ng aking laptop habang ang aking mga kamay ay nanginginig. Minsan, kahit nasa gitna ng isang mataong restaurant para magtanghalian, naaamoy ko pa rin ang amoy na yon. Unti-unti, natakot ako sa sarili kong isip dahil tuwing madaling araw, kapag mag-isa ako sa kwarto at nakatitig sa kisame, naririnig ko na naman ang sarili kong iniisip na baka tama ang lalaking iyon, na baka mas mabuting ang tapusin ko na lang ang lahat ng ito sa pamamagitan ng isang lubid. Iyon ang pinaka nakakatakot sa lahat. Hindi ang bangkay, hindi ang anino, kundi ang malamig na kamay na dahan-dahang pumipisil sa iyong utak gabi-gabi. Hanggang sa mapagod ka na lang lumaban at pumili ka na lang na sumuko. Nang maramdaman ko na hindi ko na kaya, na kapag nanatili pa ako ng isa pang linggo sa bayang iyon ay baka gumawa na ako ng isang bagay na pagsisisihan ng aking pamilya. Nagpasya akong mag-file ng isang buwang emergency leave sa aking kumpanya. Iniiwan ko ang aking mga gamit sa apartment. Sumakay ako sa unang bus patungong Maynila. Ngunit hindi ako tumigil doon. Dumiretso ako sa probinsya ng aking ina sa Nueva Ecija. Doon ay nakatira ang aking tita Elena, ang nakakatandang kapatid ng aking ina. Si Tita Elena ay kilala sa aming angkan bilang isang taong may kakayahan. Hindi siya isang albularyo na nagbebenta ng mga anting-anting, kundi isang debotong babae na madalas tinatawag ng mga kapitbahay kapag may mga sakit na hindi maipaliwanag ng doktor o kapag may mga bagay na kailangang basbasan dahil sa mga ligaw na espiritu. Noong makita niya ako pagbaba ko ng tricycle, ang kanyang unang salita sa akin ay hindi kamusta.
Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa gamit ang kanyang matalas na mga mata bago bumuntong hininga ng malalim. "Daniel," sabi niya habang hinahawakan ng aking malamig na kamay. "Bakit may dala kang napakabigat na anino sa iyong likuran? At bakit amoy lupa ka?" Doon ay tuluyan ng gumuho ang aking pader. Sa loob ng kanyang lumang sala, habang umiinom ako ng mainit na tsaang luya, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula sa paglalakad ko sa trail, sa pagkahuli ko sa bangkay sa ilalim ng balete, sa mga yabag na humabol sa akin hanggang sa bulong sa madaling araw na nag-uutos sa aking sumuko na sa buhay. Nakinig lang si Tita Elena. Hindi niya ako siningitan. Tahimik siya habang ang kanyang mga daliri ay paulit-ulit na hinahaplos ang mga butil ng kanyang kahoy na rosaryo. Nang matapos ako sa aking kwento, tumingin siya sa akin ng matagal bago nagtanong ng isang bagay na kailanman ay hindi ko naisip na mahalaga. "Daniel, noong unang beses mo siyang makita sa ilalim ng puno, habang natataranta ka at bago ka tumawag ng pulis, may sinabi ka ba sa kanya? May binitawan ka bang salita mula sa iyong bibig?" Napaisip ako ng malalim. Ibinalik ko ang aking utak sa hapong iyon sa ilalim ng puno ng balete. Habang nanginginig ako at pinaliligiran ng matamis na amoy ng pagkabulok. At doon, may isang alaala na biglang nagliwanag sa aking isip. Meron nga. Noong unang beses kong makita ang kanyang karumal-dumal na kalagayan bago ako mapaduwal sa tindi ng aking gulat at takot. At dahil na rin sa awa na aking naramdaman para sa isang taong namatay ng mag-isa sa kagubatan, may nabitawan akong salita ng pabulong. Ang sabi ko noon, patawad. Isang simpleng salita. Patawad dahil nakita ko siya sa ganoong realidad. Patawad dahil nasira ko ang kanyang pag-iisa. Nang marinig iyon ni Tita Elena, dahan-dahan siyang tumango. Ngunit may kasamang matinding lungkot sa kanyang mukha. "Iyon ang naging bitag mo. Iyon." Paliwanag niya habang nagsisindi ng isang dilaw na kandila sa harap ng isang imahe ng San Miguel Arcangel. Sa mundo ng mga espiritu, partikular na sa mga taong namatay sa matinding pighati at nagpakamatay, ang salita ay may kapangyarihan. Ang paghingi mo ng patawad ay tinanggap ng kanyang ligaw na kaluluwa bilang isang paanyaya. Isang ugnayan. Iniisip niya na dahil humingi ka ng patawad, tinatanggap mo ang kanyang presensya. Sabi ko sa iyo, ang mga patay na ayaw matagpuan, lalo na yung mga namatay na punong-puno ng galit sa kanilang kapalaran, ay nagiging mga anino na naghahanap ng karamay. Nang sabihin mo ang salitang yon, binigyan mo siya ng karapatan para sumama sa iyo pauwi. Nanlamig ako sa sinabi niya. Isang simpleng salita ng pakikiramay ay may naging dahilan para habulin ako ng kamatayan. Noong gabing yun, nagsagawa si Tita Elena ng isang ritual sa loob ng aking kwarto. Nagdala siya ng isang platito kung saan may mga tuyong dahon ng suha, kamangyan at ilang peraso ng palay. Sinunog niya ang mga ito hanggang sa mapuno ang kwarto ng isang makapal, mabango at tradisyonal na usok ng probinsya. Pagkatapos, pinaupo niya ako sa gitna ng kama habang hawak ko ang isang krus na gawa sa kahoy. At nagsimula siyang magdasal. Hindi lang ito ordinaryong rosaryo. Ito ay mga malalalim at mahahabang dasal sa Latin na sinasabayan ng kanyang paulit-ulit na pagwisik ng benditang tubig sa 4 na sulok ng kwarto. Habang nagdarasal siya, sumusumpa ako na sinasabi ko sa inyong lahat ang buong katotohanan. Naramdaman ko ang pagbabago ng hangin sa loob ng silid. Ang usok ng kamangyan na kanina ay tuwid na umaakyat sa kisame
biglang nabulabog. Nagsimula itong umikot sa paanan ng aking kama. Tila ba may isang hindi nakikitang anyo ang nakatayo doon at pilit na itinutulak ang usok palayo. Ang malamig na hangin ay muling pumasok at ang aking dalawang tenga, narinig ko muli ang mahinang langit-ngit ng lubid. Ngunit si Tita Elena ay hindi tumigil. Lalo niyang nilakasan ang kanyang boses. Ang kanyang mga dasal sa Latin ay naging mas mabilis, mas matigas. Tila isang sundalo na nakikipaglaban sa isang hindi nakikitang kaaway. Inihampas niya ang kanyang rosaryo sa hangin at sumigaw. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, lumayas ka sa katawan at sa isip ng batang ito. Ang iyong katawan ay nasa lupa na. Ang iyong oras ay tapos na. Iwanan mo si Daniel. Sa huling bigkas ng kanyang mga salita, narinig ko ang isang mahaba, matalim at malungkot na iyak ng isang ibon sa labas ng aking bintana. Isang huni ng wakwak na tila lumipad palayo patungo sa madilim na bukid ng Nueva Ecija. Kasunod niyon, ang bigat sa aking dibdib ay biglang nawala. Parang may isang malaking kamay na nakadagan sa aking puso sa loob ng 2 buwan. Ang biglang binitawan ako. Sa unang pagkakataon matapos ang gabing iyon sa gubat, nakatulog ako ng mahimbing. Isang tulog na walang panaginip, walang bangkay, walang kahit anong amoy ng pagkabulok. Nakalaya ba ako? Yan ang tanong na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin masagot ng may buong katapusan. Pagkatapos ng ritual na iyon ni Tita Elena, unti-unting bumalik ang aking normal na buhay. Hindi na ako bumalik sa bayang iyon sa Hilagang Luzon. Nag-resign na ako sa aking trabaho bilang field engineer at naghanap ako ng trabaho sa Maynila na mas malapit sa aking pamilya. Hindi ko na inalintala ang mas maliit na sahod. Ang mahalaga sa akin ay ang mapaligiran ng mga taong totoo, ng ingay at ng liwanag na pumapawi sa mga anino. Lumipas ang 7 taon. Ngayon ay 2026 na. Masaya na ako sa aking bagong trabaho at may sarili na rin akong pamilya. Isang mabait na asawa at anak na lalaki. Ang kwento tungkol sa lalaki sa ilalim ng puno ng balete ay isang naging madilim na alaala na lamang na madalang kong isipin. Ngunit ang mundong ito ay may mga batas na hindi natin kayang baguhin sa pamamagitan lamang ng paglipat ng tirahan. Hindi na ako gabi-gabi binabangungot katulad noon. Ngunit kapag dumarating ang mga panahon na ako ay nakakaranas ng matinding stress sa aking buhay, kapag may mga problema sa pinansyal, kapag may hindi pagkakaunawaan kami ng aking asawa, o kapag masyadong pagod ang aking isip, bumabalik ang gubat sa aking panaginip. Laging parehong trail, laging parehong makulimlim na langit na amoy ulan, at laging naroon ang puno ng balete. Sa aking mga panaginip ngayon, ang lalaki ay hindi na nakasabit sa itaas. Nakaupo na siya sa tabi ng mga ugat. Malinis ang kanyang mga damit. At ang kanyang mukha ay mukha na ng isang normal na guro. Nakatingin siya sa akin habang naglalakad ako sa trail. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya nagagalit. Tumatango lang siya sa akin ng dahan-dahan. Tila isang lumang kakilala na tila naghihintay na matapos ang aking ginagawa. Parang sinasabi niya sa akin na, alam kong pagod na pagod ka na rin, Daniel. Alam kong nahihirapan ka na rin sa mundong ito. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Naghihintay pabalik sa gubat. At sa bawat pagkakataon na magising ako mula sa panaginip na iyon sa madaling araw, kailangan ko pang titigan ng ilang mahabang segundo ang kisame ng aking kwarto sa Maynila. Kailangan kong kapain ang mukha ng aking asawa na natutulog sa aking tabi. Kailangan kong marinig ang kanyang normal na paghinga. Para lang paalalahanan ang aking sarili na ako ay buhay pa.
Nawala ako sa gubat na hindi ako nakabitin sa puno. Ngunit may mga araw pa rin na kapag naglalakad ako sa mga sementadong kalsada ng Maynila, sa gitna ng init ng tanghali, o kaya naman ay kapag pumasok ako sa isang tahimik na bakanting elevator sa aming opisina, biglang may dumadating na hangin. Isang amoy, matamis, sobrang tamis na may amoy pagkabulok. Sa mga sandaling yun, hindi ko mapigilang mapahinto. Tumitigil ang pag-ikot ng aking mundo at ang aking mga mata ay kusa na lang lilingon sa mga madidilim na sulok sa paligid. Natatakot na baka sa aking muling paglingon, makita ko siyang nakatayo doon sa dilim. May hawak na lubid. At ngumingiti sa akin habang naghihintay na sumama ako sa kanya sa kabilang buhay. Kaya para sa inyong lahat na nakikinig ngayong gabi, may isa akong huling paalala mula kay Daniel. Kung isang araw magawi kayo sa mga liblib na trail ng gubat sa ating mga probinsya o kahit sa mga madidilim na bahagi ng ating lungsod at bigla kayong makalanghap ng isang amoy na sobrang tamis na nakakasulasok, huwag kayong mag-uusisa. Huwag kayong maghahanap ng lohikal na sagot kung ito ba ay patay na hayop o basura. At higit sa lahat, kung sakaling makakita kayo ng isang bagay na hindi dapat makita ng mata ng buhay, huwag na huwag kayong magbibitiw ng isang salita ng pakikiramay. Huwag kayong hihingi ng patawad. Dahil baka ang salitang yun ang maging dahilan para hindi kayo kailanman maging mag-isa sa dilim. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Kung kayo ay may mga sariling kwento ng kababalaghan, huwag mag-atubiling ipadala ito sa aming opisyal na email na mangilawtaleshorrorph2026@gmail.com. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating munting komunidad. Pindutin din ang notification bell upang palagi kayong kasama sa ating mga bagong upload. Ito ang Mangilaw Tales. Maraming salamat at hanggang sa muli.